Bakit mo naisipang mag-outreach? Bakit sila ang napili mo na tulungan? Okay, bakit ka naisipang mag-outreach? Actually, it started nung medyo na meron na akong sobra. Mga way back 2014, doon ako nagsimula nung pag-outreach at paggawa ng iba pang mga charity works like yung aking pang 11 years na yung Toys for a Cause yun. So yung pinagpapatuloy ko lang siya, dire-diretso lang. Basta may sobra at may mga taong tumutulong sa mga outreach program ko at charity works, patuloy ko siyang ginagawa at gagawin pa natin. Wow, gusto yun. Ano ang hindi mo makakalimutan sa outreach na ginawa mo? And then meron pa pala unang tanong, ano ba yan? Isa ulit. Bakit doon, no? Bakit daw? Okay, so bakit sa Mindoro ulit? Pangalawang beses na namin to. Last month sa Mindoro rin. Kasi doon ko nakita yung mga binibigyan doon is na-appreciate nila. Kahit anong ibigay mo, sobrang nakikita ko sa kanila yung pagtanggap at pagpapasalamat, yung mga ngiti nila at saka yung saya. Talaga makikita mo na very genuine at napakasarap talagang tulungan. Kumbaga, para sa akin, perfect talaga na sila yung matulungan at sila yung mabigyan ng mga biyaya at tulong. At marami pa po silang kailangan bukod dun sa aming mga binigay. Yung hindi ko makakalimutan, syempre, yung bata na ninangasab niya yung Chicken Joy kahit ubus na, kahit buto na. Alam mo yung pakiramdam na dito makikita mo balat lang, iba tinatapon lang, sinasayang. Pero siya makikita mo talagang simut sarap, ayaw pa rin bitiwan. So, grabe yun. Doon pa lang sabi ko, ay, hindi ko makakalimutan yan. Number 3, boss. Looking back, ano ang pinakamahirap na dinanas mo noong hindi pa maganda ang takbo ng buhay at finances mo? Ang mahirap na naranasan ko is yung isa sa sobrang dami kasi isa dun sa mga natatandaan ko nung meron akong nilalaban na kaso. Ako na yung nasaksak, ako yung nasa losing end nung kaso, pero dahil sa kawalan ko ng pera, alam mo yung ikaw na yung nagrabyado, ikaw na yung nasaksak, pero ikaw pa yung parang helpless, ikaw pa yung mukhang kawawa. At hindi lang isang beses nangyari ito, kundi 2 beses na nangyari, na parang nagmamakaawa ka pa ng bayaran na bigyan, tapos nakipag-settle lang ako for amount of 5,000 pesos kapalit ng pagsaksak sa akin nung nasaksak ako. So, diba, how helpless yung pakiramdam na gano'n, na alam natin sobrang dami rin tao ang nakakaranas na gano'n, na kahit ikaw na yung nasa losing end or ikaw na yung agrabyado, pero dahil wala kang pera, wala kang magagawa. So, yun yung mga bagay na hindi ko rin makakalimutan. Kung may memento ka na bilhin mula sa isang celebrity, isang babae at isang lalaki, ano yun? Ako, paulit-ulit ko ito sinasabi sa babae. Gusto ko isang kahit anong gamit mula, syempre kay Ina Raimundo. Alam mo naman yan, paulit-ulit ko na sinasabi. Number 1 idol ko yan nung kabataan. Tapos syempre kay Vic Soto, kay Bossing Vic Al, kahit ano na costume niya sa kanyang mga blockbuster na film. Boss, question. Ano na sa collection mo may tuturo na pinakamalaga sa'yo at pinakapaborito mo? Okay. So syempre walang iba yung aking Francis M. Magalona collectibles. Yan.